May buntag. May buntag. Ayaw yun ang buntag. Starting this morning, we will have a different approach sa atong devotional. Medyo interactive tagamay. Pero aso lang ang tawon ang atong time, kasi mo lang po punta, no? Unless it is 40 minutes or 45 or 1 hour. Patsadag, ayaw mo na ay interaction ba, no? Pero so lang yan, ragyan na to. A few questions na ka-answer ta sa usa o duwara ka buok. So, ang tuyo is para nga ma-absorb nato ang lesson. Natay critical thinking para ang atong application ma-insakto po, no, mahimo siya nga relevant maalang ka nato. Now we will start with a simple text sa Bible. Okay, common kay nga text, but sometimes ma-memorize magani po sa uban, pero lisod siya i-apply, lisod siya i-implement. Okay, mao na siya text, Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Di ba? Magsige man tang ampo, our Father who art in heaven. Pero sometimes, ang atong way of thinking or ang atong pagkinabuhi, wala mag-reflect, no, kung asa ta naliwat sa atong pagkipin with Father, or there are other Father. Atong di-accept sa atong kinabuhi. So, there are two questions. What does this verse mean to us? Meaning, we have to discover kung sa gyud ang interpretation sa verse or ang meaning. And then, number two questions, how can we make this verse relevant to our situation? That is the application. Pero before na to masabtan, kining tanan, ato i-discover ang context sa verse. When we say context, it means understanding or knowing the surrounding text so that we can get the real meaning of the specific text. Then, we can know how to apply the verse, making it relevant to our situation, no, sa atong mga trabaho. In other words, lataw na to ang verses before, aning verse, and verses after, knowing the context. Okay? Sugod ta sa verse 1, of course. Kaya ang atong ibasa is Matthew chapter 5, verse 16. So, mato ta sa verse 1. And seeing the multitude, si Jesus, kakita siya sa sa crowd. Daghang kayo. So, after that, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. So, daghang ang nagkuyog sa Ginoo sa usa ka lugar. O tungod sa kadaghan, gusto niya i-mentor ang iyang gyud ng mga disciples para they will be effective sa ilang ministry later on. So nagbulag siya sa dakong grupo ni saka sa taas-taas nga bukid. O after that, mga nakalingkod na siya dito, miduol ang 12. Meaning sila na lang. O ang pipila niya ka mga disciples, no, other than the 12. A few ladies nga nikuyog sa ilaha. So, this is only for those he wants to mentor. Iyang ganahan ma-mentor. He started with the Beatitudes. So, Jesus wants to prepare his students or his disciples for the greater work of mentoring others also for the kingdom of God. Muna siya ang process, yung mentor ring pipila ka buok. And then later on, kinina po ang pipila ka buok, iyang i-mentor po ang ilang kaugalingon nga mga disciples. So sa Matthew chapter 5 verses 3 to 5 speaks about humility and meekness. Matthew chapter 5 verses 6 to 9 speaks about living a life of integrity. Naamana sa atong core values sa atong city, no? Integrity, and then being merciful, controlling emotions, and making peace. Matthew chapter 5 verses 10 to 12 speaks about having the risk of being persecuted. Na kung if you strictly follow the laws of God,
Nagay maligsan nga uban, no? Dili gid sila ganahan. If you are righteous, you can create an enemy because you cannot tolerate corruption. No? Okay. Balikan sa nato tong duha ka question, no? What does this verse mean to us? And then, how can we make this verse relevant to our situation? Una siya atong mga pangutana nga duha. Sa Matthew chapter 5 verses 13 to 15 speaks about getting exposed. If you really follow Jesus, you cannot hide your identity as His follower. Sooner or later, your way of life will be seen. Maklaro din na siya. Lahit man yun siya pamaagi. Lahit man yun siya o sistema. No? Yan naman. Because you are humble, you are merciful, you have integrity. In other words, you are pro-God. Okay? Pro-God ka ang iyong lifestyle. Okay? Therefore, ingon na Jesus, let your light shine through you. Or let the light of Jesus shine through us or through you. Ingon na siya na. And then, unsaon man na? By doing good works. Unsa man nga good works? So kay context man nga itong ginasultihan, ang mga verses na po after chapter 5 verse 16. Okay? Unsa man nga mga good works? Ato sulayan paglantaw sa context nga ilimit ra nato ang atong paghisgot-hisgot diha sa Matthew chapter 5 kay maamot pa ni sa Matthew chapter 7 5 to 7 gitawag nila na nga the Sermon on the Mount. But actually, it was not a sermon. It is a mentoring dito sa iyang mga few disciples. Kaya separate man siya sa grupo. Okay? So, sa verses 17 to 28, nag-ingon si Jesus, follow the laws of God with the beatitudes in mind and in heart. Subaya ang balaod sa Diyos. Kaya na may uban musubay sa balaod, legalistic ang approach. Pero, ingon si Jesus, follow the laws of God with the approach of having beatitudes in mind and in heart. Okay? And then sa verses 29 to 30, remove everything you have or that is in you that would make you fall into temptation. That is why ningon diya ang verse nga kung imong mata makadaot ra man gyud na nimo, lukatan imong mata. Very drastic kay nga situation, no? Kung ang imong kamot makadaot ra man gyud na nimo, kumpla na imong kamot. Pero ang gisulti lang diha, yung meaning is remove everything na sa nasa ato that would make us fall into temptation. And then in verses 31 to 32, do not commit adultery. And also that includes fornication. Lahi man ang adultery kay mahilabot ka sa ninyo na. Ang fornication is kanang mahilig ka sa sex, whether ninyo o dili. No? Okay. Kini bang ato bang sexual orientation masahay nga nila promote sa uban, no? Ya, pag gusto ra ka sa mga ato mga siya isupak na siya dali. Okay? Now verses 33 to 37, ayaw panaad nga dili ka makatuman. So, wala siya na. So in other words, ayaw po pangutang nga dili ka mo bayad. Sakto dili. Sakto, di ba? Ay, pangutang, hindi ka mabayad. Verses 38 to 39, ayaw panimalos, tuguti ang Diyos. Mooy mo balos, kay patsaga na. Sakto gina, basta Ginoo mo balos. Yatag ka lang sa Ginoo, I want justice. You know yourself kung tinuod ba yun nga, basi ikaw kung gagama sa mong problema, nga, di tagaan ang problema na. Pero, if you believe na karon ka, pangayo ang justisya sa Diyos. Taga-ira ko justisya. Okay? Pero dili ka makapangayo justisya gikan sa Diyos kung wala ning next na pod na verses. Unsa man ang next? Verses 40 to 42, go an extra mile. Kanang inyong gi-prepare, no? Apply na to, no, sa atong situation. Kanang inyong bang gi-prepare nga PIG, that is already an extra mile. At na ginabuhat din sa bayawan. Para sa rivalidad, extra mile na siya.
doing extra for the benefit of our city. Okay? Pero sa verses 43 to 46, kanang giingon nga love your enemies, mao ni ang nakalahi sa mga followers ni Jesus. Nakalisod yun na. Naagani sa kanang gira sa Iran o sa Iraq kanang tit for tat. Kung sa may buti pasabot ana. Kanang balos gyud ba? Pero nayon dire ang atong Ginoong Hesus, love your enemies. Okay? Now, are we followers of Jesus? Yes. Huh? Yes. Yes? Yes. Or, pwede kang musulti nga, I want to follow Jesus. Di ba? Pero as of now, are we really followers of Jesus? Okay. Manawat punta. Okay? Sa verse 47, nag-hisgot dira nga walay pabor-pabor. Sa verse 47, nabay pabor-pabor rin. Usa ni pabor-pabor no? Walay pabor-pabor. Sa verse 48, if you call God your Father, kinahanglan, liwat ka sa imong Father in heaven. Okay? Sige mo katawa. Ingon bitaw nako sa mga estudyante nako na bisistek. So, di ba, starting sa klase, mo ako mata our Father. Yeah, then after that, yung na teacher, okay, okay. Get 1/4 sheet of paper. We will have an exam. Pag sugod sa exam, hindi to speak as cheating. Di ba? Is our Father in heaven a cheater? No, sir. Kasi ano nga cheat na ta? Asa pa na itang liwat? Oh, ano na siya? So, maukad to ang context sa Matthew chapter 5, verse 16. Kaya ang target text na to is Matthew 5:16. No? So, unsa di ay na ang kahulugan ana nga verse? What does the verse mean to us? May magkasulti? Kanang let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Usa day na? Ay makatubag, usara. Usa kahulugan. Knowing now the context, ang above, i-prepare usa sila, ituduan sila values, and then this is what you are going to do. Balikan nato ang verse, let your light so shine before men. So, unsa day na siya? Oh, pastor. Sige. Bali, ang may pastor man dito ako sa dati na nagsabi na ang kanang light nga ginapasabot daw ang imuhang faith sa nimo nga imong ipakita sa Ang faith, ipakita. ipakita nimo through good works. True good works. Yan. Pero, behind the good works, naa kay core values. Katong beatitudes, no? Di ba? Yes, sir. Oh, sakto. Katong mga good works, after the text, naagilista ang mga good works, ang ngayon buhaton. Pero before ang verse, istorya sa ang attitude. That is why it is called beatitude. Salamat, no? Sa imong pag-share. Okay? Now, ang sunod rin nga pangutana, are we intentional sa pagbuhat o maayo? Trying hard ba ta? Kamusta ang atong commitment sa pagbuhat o maayo? Lain na po. Trying hard ba ta? Or may hulot nga, trabaho rin ako. Saman? Sincerity sir sa kuan. Sincerity sa trabaho. So kinalang sincere ka sa Sincere. imong trabaho. Yes. Sincerity sa atong trabaho. So karon, unsa na to paghimo ani nga verse nga relevant to our situation. Okay, unsa na to? No, yang gingon nga sincere ka sa imong trabaho. So muna ni siya gaanam ta after understanding the real meaning of the text, magsugod na ta og apply. Unsa na siya?
sincerity sa atong mga trabaho. Unsay after effect ana kung sincere ka sa imong trabaho? Unsay epekto? Nakay giprograma sa imong kaugalingon. Unsa iyang effect? Unsa, how do you measure nga ang imong sincerity nago na siya epekto? Asa padulong ang epekto sa imong sincerity sa imong trabaho? Kinsa ang affected ana? Dili ra po dagay si Mampura ang affected ana kung sincero ka sa imong trabaho. Ha? The public. Ang publiko affected sila. They can see the best sa atong LGU sa siyudad sa Bayawan. Kung sincere ta sa atong mga trabaho. So katong atong sagit-sagit usahay every time na natay program, ibayaw ang Bayawan. O di ba? Dito na siya mo take effect. Behind, that is why kita sa Bayawan, nagod po tayo atong kaugalingon nga core values, di ba? I secures integrity, spirituality, excellence, creativity, unity, responsible citizens, Environment. ang environment friendly, ang S, self reliance. Oh, dapat ato na siyang memorize. Pero naana siya diri tanan sa gisulti ni Jesus Christ. That is why sayon siya i-apply sa atong mga kinabuhi kung nakabaluta. Sayon kayo i-apply ng let your light so shine before men. Kung nakibalo kung natay sakto nga core values. Sayon kayo ang application sa pag-abot sa atong mga trabaho nga mahimo tang sincere. So, pinitang isagit, ibayaw ang Bayawan. Di ba? Sige ko no, atong sagiton, ibayaw ang Bayawan. Go! Ibayaw ang Bayawan. Oo, di ba? Kaya nga naman, ibayaw na to ang Diyos sa Bayawan. Okay? Muna ni siya karong, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kinsa ang mo glorify sa atong Father which is in heaven? Of course, ang public, no? Patsada ang among lokal nga pangagamhanan. Just no ang among mga trabahante. Dili lang ang Bayawan ang affected, kundi ang neighboring municipalities and cities. May mga pastors from other municipalities. Galantaw biya ni sa Bayawan. May mga workers from other municipalities, mga neighbors na to. Usa ka fireman sa laing lugar nga siya nga diya gyud mega suhid sa Bayawan. By the way, maka-proud po ba? Naghihimong putang konsultant dito sa Davao sa ilang pag-develop sa ilang tres aning programs characters. So maka-proud. And then ang atong national nga voice, they're looking also at Bayawan. Kung gusto nila ma-replicate sa tibuok Pilipinas. Sample kita sa kanya. So may God bless Bayawan. So, hinaot nga na insakto ang atong mga application. Dili lang kay try hard kita. Let's do it. For the glory of God o para mabayaw usab nato ang Bayawan. So, kuha rin ako within my time. Salamat kayo. Okay?